Nais po naming iparating sa inyo kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay nagpupunyagi po na sa ganitong pagsasahing papawid ng aming palatuntunan ay maimbitahan po kayo. Makapakinig ang totoong maraming bilang ng tao. Sapagkat nais po naming iparating sa inyo ang nais ng Diyos na mangyari sa tao. Kung ano po yun, basahin po natin mula sa Biblia ang unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ganito po ang nakasulat. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas. Ang Diyos na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sa Biblia po, sa talatang binasa ko sa inyo, ang Panginoong Diyos pala ang may nais na ang lahat po ng uri ng tao ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero paano po magkakamit ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom ang tao? Nakasulat din po sa Biblia, ang Diyos ang may kalooban, magkaroon ng tao ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Hindi ka pala basta maliligtas kung hindi mo matatanggap, mauunawaan, yung tumpak na katotohanan. At hindi po lahat makapagtuturo pala. Dapat ang makarating sa tao, yun pong tumpak na katotohanan para ang tao po ay maligtas. Kaya sa pamamagitan po ng katotohanan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ngayon po ay mag-aaral po tayo. Ang ating pong pag-aaralan ay ukol po sa isang panawagan. Ang panawagan po ay karaniwang ginagamit kapag merong isang mahalagang mensahe na dapat pong makarating sa mga tao, sa kinauukulan. At karaniwan po, yung panawagan o sabihin pa nating babala, advisory, warning, ay karaniwan pong ginagawa pagka meron pong napipintong isang kalamidad o kaya may darating na malaking kapahamakan. May mga tao po na napapahamak sapagkat marahil hindi po nakarating sa kanila yung panawagan. At kung nakarating man, kulang. Hindi po kumpleto yung impormasyon. Ngunit ang lalong masaklap, meron pong mga tao nakarating sa kanila yung panawagan, lamang nagkibit-balikat. Hindi po alintana, hindi binigyan ng pagpapahalaga. Kaya nang dumating po yung kalamidad o kapahamakan, napahamak po sila. Pagka ganon, wala po silang ibang maaring sisihin, kundi ang kanilang sarili. Ngayon po, mga mahal po naming televiewers at listeners, mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan po natin ay panawagan, hindi po ng tao. Ito po ay panawagan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sino ang kanyang tinatawagan? Ano yung kanyang panawagan? Bakit mahalaga yun na malaman ng lahat ng tao? Pakinggan po ninyo, Biblia po ang sasagot sa ating mga katanungan, hindi po kuro-kuro, hindi po opinyon, hindi po sariling interpretasyon, hindi po palapalagay. Yun pong nakalagay o nakasulat po sa Biblia na katotohanan. Dito po sa awit 49, ang mga talata po ay 1 hanggang 2. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkakasama. Ang binasa ko po, panawagan mismo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang kanyang panawagan? Ang sabi po, dinggin ninyo, ninyong lahat na mga bayan. Sinong mga bayan? Aling mga bayan? Pakinggan ninyo, ang sabi po, ninyong lahat na nananahan sa daigdig. Kaya ito pong panawagang ito ng Diyos ay global in scope.
pangbuong daigdig po. Pero sino sa buong daigdig ang tinatawagan ng Panginoon Diyos? Ang meron pong panawagan ng Panginoon Diyos. Ang sabi po, ng mababa, gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkakasama. Lahat po ng uri ng tao, kay mababa, kay malaki, kay hindi kilala, kay kinikilala, at kahit mahirap, kahit po mayaman, wala pong exempted. Lahat anya ng tao sa buong daigdig. Kaya ito pong panawagang ito, pangbuong daigdig. Gaano po kahalaga itong panawagang ito ng Diyos? At bakit po siya nananawagan sa lahat ng tao sa buong daigdig? Mahalaga ba yon? Dapat po ba nating malaman? Pakinggan po nyo. Biblia po ang sasagot. Sa Isaiah 24, ang talata po ay 1 at 3. Masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Mahalaga po ba ang panawagang ito ng Diyos? Napakahalaga po. Bakit? Ang sabi ng Diyos, masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. At pagka ginawa ng Diyos ang pagwasak sa daigdig, paano yung mga pinagkaabalahang gawin ng tao? Paano po yung mga bagay na na-achieve ng tao? Gaano mang mga kadakilang achievements yon? Ang sabi ng Panginoon Diyos, mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Ano man yung nagawa ng tao, ano man ang naipon niyang kayamanan, ano man ang narating niyang taas ng uri ng karunungan, at gaano man naging kadakila ang tao, pag winasak po ng Panginoong Diyos ang daigdig na ito, ang Diyos ang may sabi, wala nang pakikinabangin dito. Pero bakit dapat po natin itong maunawaan at lubos na sampalatayanan? Sapagkat ang sabi ng talata, mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Pagkatao lang, baka pwede pa tayong magduda. Ang tao, minsan kapos ang kakayanan. Limitado ang magagawa. Pero ang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, siya po ang lumalang ng daigdig. Kayang-kaya niyang wasakin ang daigdig na kanyang nilikha. Nasa Biblia po yan. Kaya, napakahalaga po ng panawagang ito ng ating Panginoon Diyos. Maring itanong po ng ilan, kailan magaganap yan? At paano gagawin ng Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wasakin? Biblia uli po ang tutugon sa atin pong mga katanungan. Dito po sa pahayag naman ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3, mga talatang 7 at 10 ng ikalawang sulat po niya. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kailan po magaganap yung babala at panawagan ng Panginoon Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wawasakin? Ang sabi ni Apostol Pedro, itinataan niya sa araw ng paghuhukom. Sa araw po na itinakda ng Diyos, nahuhukuman niya ang daigdig na ito. Kasama po na malilipol ang lahat ng taong masama. Kailan po yung paghuhukom na binabanggit po ng mga apostol? Ang sabi po ni Apostol Pedro, darating niya ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Sino po yung Panginoong tinutukoy doon? Ang ating Panginoon